Sabi ng asawa ko, wag na daw ako mag-vlog kasi gabi na, 10:30 na kasi dito. Sabi niya, wag ka na mag-vlog, matulog ka na. Sabi ko, sige, saglit lang. Kasi kailangan ko talaga mag-rest kasi nung mga nakaraang araw na na-stress ako doon sa ating sinagip na OFW, parang hindi ako nakatulog kasi gusto ko pa segundahan yung topic natin kay Congressman Rapi Tulfo, no? Erwin Tulfo kasi nga kailangan natin tumulong kasi we are OFW. I am a voter. Last 2016 ako nag-umpisa bumoto as absentee voting. Kasi nga na-inspired ako kay PRRD kaya ako na pa-registered o activate ng aking registration as absentee voting. So until now, tuloy-tuloy na ngayon, makakaboto din ako sa darating na na halalan 2025. This May 2025 pa pala tayo ngayon. Kaya tulong-tulong tayo to give reactions o para imulat sa mata ng mga hindi pagising yung mga katotohanan about sa mga politicians na iluluklok sa posisyon. Katulad nga nito sobrang thank you sa gadget, sobrang thank you sa mga vlogger, dahil ito na lang ang ating mga inaasahan sa ngayon. Ginagawa nating reliable sources kasi ginagamit ko sila dito as our presentation. Like today, we are going to use o to borrow from Attorney Claire, isa ako sa mga nakasubaybay sa kanya. Noon pa man, hindi pa ako nag-reaction video, nagla-live streamer pa lang ako. Napareact ako nung nag-trending ang mga Tulfo, lalo na si Rafi Tulfo, yung lumabas yung kanyang asawa na una na inano ni Attorney Libayan in interview, tsaka yung anak niyang panganay, yung parang original na anak niya talaga. So ngayon, doon ako nagka-interest sundan ang mga Tulfo's actions o mga Tulfo's profile. Kasi dati trending lang ang Rafi Tulfo dahil nga sa kanyang programang mga awayan sa asawa, kabet. So doon siya nagte-trending, which is nowadays nagigising na ang mga tao na oo nga pala, bakit nga pala andun ang mga buhay-buhay namin sa Tulfo? Bakit ginagawang justice ang Rafi Tulfo in action? Samantala, meron talaga tayong totoong hustisya, yung ating mga korte. So, unti-unti na ngayon na naaano ang mga tao na susumbong na sila sa tamang sumbungan. Hindi na dun sa mga pahiya sumbungan. Kasi 'di ba, pinag-uusapan yung mga kwento nila, ang mga bata na traumatize. Doon ako nag-start ka-interest na sundan ang profile ng mga Tulfo at doon din ang time na yan na na-discourage ako sa mga Tulfo kasi nga dahil sa nalabas na mga pasabog ng asawa niyang tunay. Na may isa siyang anak na ikinasal na ni kusing piso hindi nagpadala. Doon ako na-discourage. Hindi maganda na ihemplo sa ating mga panggobyernohan o sa mga posisyon sa gobyerno itong ganito na para bang inabandona o inabandon ang kanyang anak na hinahangaan pa naman siya 28 million o ilan na ba ngayon ang kanyang subscriber, 30 million na ba? So, nawalan ako ng gana at pangalawa, itong nilapit ko na taga Dubai na umuwi nga galing Dubai para lang isumbong yung nangyari sa kanyang anak na minolest siya o ewan ko kung natuluyan kasi sabi ng nanay ay parang ganon kasi yung bata ayaw magsabi ng totoo. So, yun sana ang gusto kong matulungan. Pero siguro sinadya ng pagkakataon na wag na kasi mapapahiya din lang yung bata sa publiko. Maigi nang hindi na rin na naiere yung problema ni Rochelle sa kanyang anak. Si Rochelle is yung OFW galing Dubai na in-interview namin dito ni Sir Julius na nagpatulong sa amin na ilapit ko siya sa Tulfo in Action.
So, salamat na rin siguro 'yan ay, bigay sa amin ng, nasa taas na hindi na lang i-ere kasi mapapahiya lalo yung bata kasi minor. 9 years old that time, yung anak ni Rochelle at yung lumapit kami sa programa niya. So, kahit nandun si Rochelle, binigyan lang yata daw ni Raffy Tulfo ng 500, tama ba ako Rochelle? ₱500 pamasahe pauwi sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. So, inaksyon na naman pero puro lang rekomendasyon nga. Binigyan lang siya ng papel, dalhin mo 'to sa ganito, dalhin mo 'to sa ganito. Siya pa rin ang nagtrabaho, siya pa rin ang gagawa. Kasi hindi viral, 'di ba? At buti na lang hindi nag-viral kasi nga again, mapapahiya yung bata. Ngayon tahimik na dahil, nung isang araw, 3 araw nakalipas, tinext ako ni Rochelle, sabi niya, Ma'am Ran, sumakabilang buhay na yung nang-abuso sa amin. Kasi yung nang-abuso kay Rochelle, yun din ang nang-abuso sa anak niya. Sumakabilang buhay na daw. Para bang 'pag, nag-iisa sa bahay kubo ta's binuksan nila ay nangangamoy na. So, let's, ano na lang na manahimik na ang kanyang kaluluwa kung nasaan man siya ngayon. So, yun po ang balita ni Rochelle. Kaya sabi ko kay Rochelle, kaluwagan mo na yan. Dahil, nawala na yung tinik sa puso mo, yung isa sa kinatatakutan mo sa security ng anak mo kasi kasi nga hindi nga sila nabigyan ng justice. Kasi nga inilapit ko kay Raffy Tulfo, binigyan lang siya ng ₱500, tapos rekomenda doon, rekomenda dito, hindi naman naaksiyunan. Kaya bumalik na lang si Rochelle sa abroad, sa Dubai. So, back to the topic kasi Tulfo pa din naman 'yun ha, Tulfo's, clan pa rin naman ang pinag-uusapan kaya related to Erwin Tulfo na ang yayabang nila magsalita na sila daw hindi na daw kailangan pasikot-sikot pa, diretso daw sila tumulong. Kunin natin yung kunin natin yung ano ha, kunin ko yung, video ulit na kunin ko lang yung video guys na inanuhan ko kay Erwin Tulfo. So, i-play ko ito ha. Did we cheat? Did we scam? Inistapa ba namin yung mga kababayan natin? Hindi po. The money that you're seeing na binibigay ko po dito galing po sa akin. Ito po yung mga napag-ipon. Okay. Tandaan nyo guys ha, sabi niya galing sa akin. Galing daw sa kanya. Tandaan nyo yan. Kasi babalikan natin. Ko sa Amerika, ininvest ko po sa negosyo nung dumating po ako noong 1996. Income po ito. I have a business. Ayan po yan. Yung iba po na pinamimigay ho namin, itong hawak-hawak ko po ito, galing po ito sa mga sponsor. Hindi ko po binubulsa. Galing sa sponsor, pero bakit nandyan pa sa kanya? Dapat diba nakapamigay na? Dahil ang turo dapat na ipamigay na yan, bakit nandyan pa rin sa bulsa niya? Po sa magulang namin, yung ibibigay mo na yan, ibabalik ng Diyos 10 times more. Ay, hindi sa'yo ibabalik. Kasi yung sinasabi mo at bit-bit mo pa, ang babalikan ng Diyos 10 times more ay yung nagbigay niyan, hindi ikaw. Kasi hindi naman sa'yo yung galing na bit-bit mo at yun ang yan ang inaano mo ngayon, ang pinapakita mo sa mga viewer. Ang ibibigay mo sa iba, 10 times more babalik. Paano babalik sa'yo na galing yan sa sponsor, so doon sa sponsor babalik ng 10 times, hindi sa'yo. Kaya ito ho, mga bayad ng sponsor, ibinibigay ko ho sa taong bayan. Now, dapat hindi na yan nasa bulsa. Dapat ang pinakita na niya dyan, papel na ito si ganito, nagbigay ng 10,000 o 100 million, ay doon na, pinamigay ko na. Ito yung justification. Dapat nasa bulsa pa yan. Wrong with that, sasabihin nyo, manluloko, manlilinlang, mga sinungaling. Ano ang kasinungalingan ho doon? Di ho ba? Sayang itong paghanga ko dito. Kasi alam nyo dati, kahit nagkaputol-putol yung aking headset, yung headset ko noon ay yung with wire pa, hindi pa yung mga wireless ngayon na naglabasan. Nagkakaputol-putol sa pakikinig ko sa kanyang programa kasi gising na gising ang diwa mo pag siya yung pakinggan mo dahil nga malakas yung kanyang high tone siya. Plus, talagang makigising ang makakatch up mo yung attention. Nakaka-catch up ng attention yung the way na mang bulljack, kumbaga sabi ni Miss Marlica, bulljack. So, at kinakalampag niya yung mga kurap kuno, ay di siya din pala, yung mga
maraming mga kabalastugan ng mga politiko kuno. Ngayon lumalabas na meron din pala siya. Kaya the more ngayon na nagsalita siya diyan, the more na naglabasan ang mga report tungkol sa kanya kasi nga si Attorney Claire, asan na ba si Attorney Claire? Attorney Claire, bakit nawala ka dito? Nakikinig ako sa kanina sa kanya. I-stop na natin si Mr. Stress. Dito na tayo kay Attorney Claire. Attorney Claire, pahiram ha. Ito. So, the more na naglabas si Erwin Tulfo ng kanyang pagyayabang na 8 company na survey ay siya pa rin ang number 1, the more na naglabasan yung mga kasiraan niya. Kasi eto kanina habang nagluluto ako ng lunch namin, si Attorney Claire ang aking pinapakinggan pagkatapos ko kay Attorney Libayan, si Attorney Claire, puro attorney kanina, si Attorney Claire, Attorney Libayan muna, si Attorney Claire muna, and then napunta ako kay Attorney Libayan, then last ko si Attorney Trixie, kasi late na si Attorney Trixie nag-live. So, ngayon, ito ang share ko sa inyo ha. Pakinggan natin ito na pasabog ni Attorney Claire. So, siya po yung may-ari ng video, manghihiram tayo. So again, we are not accusing Erwin Tulfo. Okay? Itong mga facts na to, itong mga data na to ay galing sa mga kapwa mo media men na mukhang nakakakilala sa'yo. Diba? So, panoorin natin ano ang sabi ni Kappercy. Pisa natin dito, ha? Pisa natin dito. Ayun, nag-base din lang si attorney. Teka guys. Nagpupuslit ng dolyar palabas ng bansa noong panahon ni Marcos. Rapid fire! Yun, okay? Sige, dito na tayo. Okay. So, ito rin ay galing din sa video ni late Kappercy Lapid na kinote ni o ginamit ni Attorney Claire. So kaya parang hiram-hiraman na ito. Sana hindi tayo copyright. Attorney Claire, wag mo kami copyright ha. So diretso tayo, pakinggan natin to. Ayan. So Attorney Claire, ito. Ito, 'di ba? DSWD dito eh. Okay. Sa kwalifikasyon at track record kung itong appointee ay mapagkakatiwalaan at siya ba ay naaangkop doon sa nasasaad sa batas na manungkulan sa ilalim ng Republic Act 6713. Hindi naman yun ang batayan nila eh. Di ba dapat doon sila nakabase? Pati nga objection dyan eh. Halimbawa, merong commission on appointments na isasalang sila na for deliberation. Ngayon, mga kaibigan, sa batas, iyan ay isinasa publiko, ina-announce yan para ipanawagan sa publiko na kung kayo ay merong pagtutol dito sa appointee na ito na isasalang sa kumpirmasyon ng Commission on Appointments, ipadala ninyo para nang sa ganon, sa deliberation ay maipatawag kayo. Di ba? At masabi nyo ron, ano ang dahilan kung bakit ang taong ito ay hindi karapat-dapat mapwesto sa gobyerno. Kasi nga, merong qualification eh. Ano yun? Yung Republic Act 6713. Ito bang appointee na ito ay naaangkop sa sinasabi dyan sa batas na yan na dapat ay taglay na katangian ng appointee? Sinisiwalat yung kanyang mga totoong personalidad, yung kanyang totoong pagkatao. Kasi
Hindi naman to paninira siguro ni late Copper si Lapid kasi unang-una dapat 'di ba kabaro niya si Copper si Lapid kasi same sila ng line na sa reporting. Pero bakit kailangan isiwalat ito ni Copper and we salute this person. Ano siya talaga? Hero kasi wala siyang sinasanto kahit ang mga Duterte tinitira niya, Marcos tinitira niya. Kaya ang iba nga nagagalit na sino ba talagang kakampi mo? Si Marcos, si Pinoy, si Duterte? Kasi wala siyang sinasanto. Talagang tinitira niya ang lahat. Dahil hindi naman natin sinasang-ayunan na lahat ng mga sinasabi ni late Copper ay puro tama. Pero minsan kailangan natin din makinig ng mga dapat nating pakinggan ng mga balibalita o na mga dapat natin i-analyze ng maigi. Huwag natin i-tolerate yung mali. Doon tayo sa tama, huwag natin i-tolerate ang mali. Katulad ngayon, dahil sa may mga technology na tayo, dahil may mga gadget na tayo, marami ng vlogger, mga attorney pa, mga magagaling sa batas. Kaya namumulat tayo. Usa silang ibinibigay sa atin ng social media. Kaya pag scroll mo sa sa YouTube, nag-a-appear talaga sila at very catching yung kanilang mga title. Kaya mapapaklik ka which is it benefits you kasi natututo ka. Kaya sinusubscribe ko yung mga ganitong mga reliable person na mga may alam sa batas. Ayaw ko lang ng bias. Kasi dati ansab na ako kay Attorney Libayan kasi parang nakikita ko ang pagka-bias. Pero later on, nakikita ko rin na okay naman. So binalik ko ulit ang aking subscription sa kanya. Kaya yun aking mga pinapanood. Si Sean Wayne, nanonood din ako. Si Sean Wayne ay nag-aaral ng law. Diba? Ang ano kasi dito ang point kasi dito na nakikita ko, na kahit kabaro ni Ka-Percy si Erwin, kailangan niya isiwalat yung katotohanan para hindi na tayo maghalal pa ng isa pang kandidato na wala namang gagawin, kundi sisira din lang ng mga kinabukasan ng bayan. Tulad nito, saan ka nakakita ng mga kandidato ngayon saan ka makikita ng mga kandidato na inaasahan mong sample sa lipunan, sample sa gobyerno na magandang modelo as family muna bago sila maging isang leader ng bansa. Kung ganito kadami ang kanilang mga pamilya, mga asawa. 'Di ba? Si Erwin Tulfo, ilan ang asawa? 4. 10 ang anak sa 4 na asawa. Tama ba na maghalal tayo ng ganitong klaseng politiko? Si Raffy Tulfo, ilan din ang naging asawa? Di ba doon din si Raffy Tulfo nasira sa issue ng kanyang mga asawa at sa pag-abandona ng yung kanyang first child? So sino pa ang next na Tulfo na lalabas? So dahil dito sa kanilang mga background, medyo kabado si Erwin Tulfo dahil nga lalong dumarami o kinikriticize siya. Dumarami, hindi lang mga attorney, kundi mga vlogger din. Kundi lang mga vlogger, kundi ito, na mga magagaling sa batas. Naglalabasan. Kasi si Attorney Causing, dating Attorney Causing, marami din mga isiniwalat at isa sa magpa-file. Sana magtotoo na para ma-disqualify si Erwin Tulfo sa pagtakbo sa pagkasenador. Kasi hindi dapat tularan itong mga ganitong klaseng brand of justice ng mga Tulfo. Kasi ako talaga dati, nanghihinayang ako na, na-discourage ako kasi dati akong avid fan ng Raffy Tulfo in Action. Pero lately, nakita ko, lalo na yung sundalo na pinagtawanan niya na tatakbo ka sa ilalim ng saya ng nanay mo, na hindi mo panindigan yung nabuntis mo, na nandun pala sa bakbakan, tas namatay, natuluyan. So, yun po ay hindi maganda para sa akin. Kaya na-discourage ako, kaya din ako nanonood sa Tulfo in Action, Raffy Tulfo in Action. So, ngayon lang guys, na mga Tulfo talaga, kailangan, kabado na yan ngayon, kabado na si Erwin kung ano ba talaga ang magiging status niya sa darating na eleksyon. Mananalo ba siya? Or una, mako-qualified ba siya?
at mananalo ba siya kasi pinagmamalaki na niya na kahit sa ang survey ay top 1 siya, yun ang kailangan niyang pagtrabahuhan na maging totoo yung mga survey na lumalabas na siya pa rin ang top 1. Kaya siguro double time siya ngayon. Double time siya ngayon na bibigay ng, kumbaga, nagdo-double time siya sa kanyang programa na Punto Asintado na sakaling na ipaliwanag yung kanyang side. Dyan. Salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Nakapangasawa siguro ng mayaman na AFAM. Napakaswerte mo, Ineng. Bira ng bira eh. Napakaswerte mo, mamahalin pa yung mga antipara mo. Diyos ko po, dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang AFAM mo. Hindi ka kailangang magbanat ng buto. Di ba? Todo paliwanag siya, todo rebuttal sa mga vlogger kasi may kaba na. Kasi kung hindi ka kinakabahan, top 1 ka na, confident ka na, ignore the vloggers, di ba? And pagtrabahuan mo ng maigi yung pagtakbo. Pero mukhang may mga konting ngayon, may mga konting kaba at stress. Kita mo naman ang mukha, stress siya. Marami ho dyan na walang kredibilidad. Ako sinabi mo. Pag sinabi nyo walang kredibilidad, wala na ho. Wag na ho tayo magboto ng senador, wag na tayo magboto ng congressman, wag na ho tayo magboto. Dahil kung kredibilidad man lang, marami nga ako lang dyan na tumatakbo, may kasong kriminal. Alam ko itong may kasong kriminal na sinasabi niya dito, si Kibuloy. Kasi minsan na niyang natira si Pastor Kibuloy. Kaya alam ko iyan niyang tinitira na dyan. Yun. Ang dami. Mariose. Nagdakaw talaga na pera eh. Para matapos na ho ang lahat na ito, araw-araw. And I salute you. Once upon a time, I was like that. Katulad niyo po ako dati noon. Ang problema lang, noong pangapanahon ho na yun, kahit anong laban mo sa buhay, walang patutunguhan. Ang problema lang sa ginawa mo is yung paggamit mo ng E-Rich Sylvester na para makuha mo yung mga anak mo sa Amerika. At yan ngayon ay hindi inaabangan ng sambayan ng Filipino kung ano ba talaga ang estado mo. Stateless ka ba talaga o meron ka bang bansa? Kasi kung hindi niya, kung dininay niya ang pagka-Filipino niya during the time na naging American citizen siya, wala na. Stateless na si Erwin Tulfo. Diba? Kaya nga hindi pa natin alam yung kanilang nag-request siya ng executive hearing, di ba? I think doon yun sa kanyang pagka-citizen. Kung ano ba talaga ang citizenship niya. Is he a Filipino? Or is he an American na American lang? Pero ngayon, di ba, wala na siya na ano na yung passport niya, na-revoke na. So ano na ang bansa niya? Hindi parang naging Alice Goo na rin siya. Dahil si Alice Goo, hindi niya rin inaano na Chinese siya. Ang kanyang pinanindigan is she's a Filipina. She's not a Chinese. So ngayon na hindi pala siya si Alice Goo kasi siya si Go Waping, stateless na rin siya. Kasi ayaw niya ng China eh. So the same dito kay wala silang pinagkaiba ni Erwin Tulfo. Kung sakali malaman natin kasi in executive meeting yon na stateless siya, talagang hindi siya makakatakbo, di ba? Hindi siya makakatakbo. Wala na siyang posisyon na any posisyon na tatakbuhan. Mahirap din ang maging citizen ka sa ibang bansa kasi parang may confusion kaunti. Tulad ko, nung tinanong ako nung nag-oath ako as Spanish citizen, mahirap din sa isang Pilipino na nasa ibang bansa na nag-a-apply ka o nag-acquire ka ng citizenship tapos pagdating ng oath-taking, doon ka na minsan nalilito. Katulad ko, nalito na ako nung nag-oath-taking kami, ako,
tinanong ako kung i-renounce ko yung pagka-Filipino ko. Siyempre hindi. Kaya nag-apply agad ako ng dual citizenship. At hindi madali kapag dual citizenship ka sa sitwasyon, depende sa sitwasyong babiyahe ka kasi may advantage at disadvantage. Ang advantage, madali kang makapasok pag foreign passport ang gamit mo, hindi ka dadaan sa mahabang linyahan sa immigration kasi sa foreign passport napakabilis ng pila. At pangalawa doon sa exit, yung papunta na kayo sa mag-aabang na sa inyo mga sundo ninyo, lalabas na kayo, ang bilis din ng labas ng mga foreign passport. Yun ang advantage. Ang disadvantage sa mga dual citizen kasi minsan uuwi ka sa sarili mong bansa, hindi mo magamit-gamit ang passport mo sa pagka-Pilipino kasi ang hawak mo is ID, residence ID ng Spanish, tapos ang passport mo Filipino passport, dapat nagja-jive yung dalawa. Kung gumamit ka ng yung tarjeta namin dito, yung parang national ID niyo sa Pilipinas, dapat parang nag-jive siya doon sa sa passport mo. Kasi minsan na akong umuwi ng ang ID ko is Spanish ID ang gamit ko, yung pinaka-national ID. Pero ang passport ko ay Filipino. So, mahirap din kasi there is a confusion sa mga pilahan sa mga immigration, maraming katanungan. Kaya ang advice sa akin, the next time, you have to use your Spanish passport kasi ang ginamit mong ID na pinipresent mo sa amin sa immigration ay yung ID mo sa pagka-Spanish. Hindi naman national ID sa pagka-Pilipino. So yun po. Parehas sila may advantage at disadvantage. Pero ito si Erwin, ewan na kung ano niya ngayon, status o stateless ba siya o koloro. Saan tayo? Saan tayo dyan naniniwala? So, hindi to makakatakbo. Kaya medyo stress to ngayon. I mean, hopefully, hindi siya makatakbo kasi may naloko na siyang, niloko niya tayo, nabudol tayo, hindi pa eleksyon. So, yun lamang po mga langga. Maraming salamat and I'll see you again on our next video. Bye for now. Mixed topic po tayo. At susunod po ay abangan ninyo ang part 3 ng kwento ni Ka Eric. Ipapalabas po natin yan dito. Kung paano po siya naging PA o naging membro ng New People's Army at paano siya nagbalik loob. Siguro that would be our last part. So abangan yan dito. Maraming salamat and bye for now.